BRP Sierra Madre balak na rin alisin ng China. Ano ang magiging epekto nito kung sakaling alisin nila ang barko? At US nangako na hindi papayag na maalis ang barko, ipagtatanggol daw ang Pilipinas kahit na anuman ang mangyari. Ito ang ating aalamin. Matapos ang pag-alis ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, tila ang nag-iisang tinik na lamang ng China ay ang makasaysayang barko ng Pilipinas na nakaangkla sa Ayungin Shoal. Ito ay walang iba kundi ang BRP Sierra Madre. Ngayon, may bali-balita na mas malakas na ang loob ng China na hilain ang barko at alisin sa pwesto nito. Pero bakit nga ba noon pa gigil na ang China na alisin ang barkong ito? Ito ay dahil ang BRP Sierra Madre ay sinadyang ilagay sa lokaayon na iyon. Patunay na ang parte ng karagatang iyon ay sakop ng Pilipinas, kumbaga ito ang nag-iisang palatandaan na atin ang teritoryong iyon. Sa makatuwid, balakid ang barko para sa pag-aasam ng China na sakupin ang parte ng karagatang iyon. Hindi kasi sila basta-basta gumawa ng aksyon o atakihin ang barko o kahit galawin man lang, dahil ang BRP Sierra Madre ay aktibo pa rin na barkong pandigma ng Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ginalaw nila ito, ay tiyak ito ay magiging sanhi ng digmaan. Ito rin ang paniniwala ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon sa ang pag-alis ng China sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay maituturing na pagkilos ng digmaan laban sa Pilipinas. Sa kanyang panayam sa 90 minuto, sinabi ni Teodoro na ang BRP Sierra Madre ay isang simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa lugar na iyon at ang pag-alis nito ay magiging isang malinaw na paglabag sa karapatan ng Pilipinas. Naniniwala rin si Teodoro na tutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng karahasan sa pagitan ng dalawang bansa dahil mayroong mga tauhan ng Pilipinas sa barko. Ang BRP Sierra Madre ay nanatili sa Ayungin Shoal simula noong 1979 at nagsisilbing isang simbolo ng paggigiit ng Pilipinas sa kanilang karapatan sa teritoryo. Balikan natin ang history nitong barko at paano ito napunta sa kinaroroonan nito ngayon. Ang BRP Sierra Madre, LT-57, ay isang lumang barkong pandigma na orihinal na itinayo bilang USS LST-821 para sa United States Navy noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang digmaan, ang barko ay ginamit sa iba't ibang misyon at sa kalaunan ay nailipat sa South Vietnam kung saan ito ay naging RVNS My Tho. Noong 1976, ito ay inilipat sa Pilipinas at pinalitan ng pangalan bilang BRP Sierra Madre. Noong 1979, upang ipagtanggol ang mga claim ng Pilipinas sa Spratly Islands, partikular sa 2nd Thomas Shoal, sinadyang iniwan ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre sa lugar. Ang desisyong ito ay ginawa bilang tugon sa pag-occupy ng China sa Panganiban Reef noong 1975. Ang pag-ground ng barko ay nagbigay daan upang maging simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa South China Sea. Mula noon, ang BRP Sierra Madre ay nagsilbing outpost para sa mga sundalong Pilipino na nagbabantay sa nasabing teritoryo. Sa kabila ng kanyang dilapidated na estado, ang barko ay patuloy na pinananatili bilang bahagi ng Philippine Navy at naglalarawan ng determinasyon ng bansa na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa teritoryo. Sinabi rin ni Teodoro na ang Pilipinas ay may karapatan na mapanatili ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at hindi sila susuko sa mga pananakot ng China. Ipinahayag din niya na ang pagkuha ng Mid-Range Capability Missile System mula sa US ay para sa depensa ng Pilipinas at hindi ito dapat ikabahala ng China. Bagaman hindi siya nagbigay ng tiyak na sagot kung bibili ang Pilipinas ng mga missiles na kayang makarating sa China, sinabi ni Teodoro na hindi nila hahayaang manalo ang China sa kanilang mga aksyon. Ang tensyon sa South China Sea ay patuloy na tumataas, lalo na sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung tatanggalin ng China ang BRP Sierra Madre, ang Pilipinas ay hihingi ng tulong sa Estados Unidos. Dahil ang Estados Unidos at ang Pilipinas ay mayroong isang kasunduan sa mutual defense, ibig sabihin kung ang isa ay aatake, ang isa ay tutulong dito. Habang hindi pa nagkakaroon ng malawakang labanan,
ang posibilidad ng pagkakasangkot ng US ay naroroon pa rin. Kamakailan sinabi ng isang opisyal ng US na ang mga barko ng US ay maaring samahan ang mga barko ng Pilipinas sa mga resupply mission sa Sierra Madre kung kinakailangan. Kaya talagang yari ang China kapag pinakailaman nito ang barko ng Pilipinas. Ang China ay nag-aangkin ng karamihan sa South China Sea kahit na hindi kinikilala ng internasyonal na batas ang kanilang mga pag-aangkin. Sa nakalipas na mga taon, pinalakas ng China ang kanilang presensya sa rehiyon na nagdulot ng mga pagtatalo sa Pilipinas. Inakusahan ng Pilipinas ang China ng paglabag sa kanilang exclusive economic zone. Kung tutuusin ang Second Thomas Shoal ay isang mahalagang lugar na nagiging sanhi ng tensyon sa South China Sea. Ang Pilipinas ay nagsisikap na maabot ang shoal at maghatid ng mga supply sa kanilang outpost na BRP Sierra Madre, habang sinusubukan naman ng China na harangan sila. Noong 1995, kinontrol ng China ang Mischief Reef na malapit sa Second Thomas Shoal. Bilang tugon, nagpasya ang Pilipinas na mag-deploy ng isang lumang barko, ang BRP Sierra Madre, sa shoal noong 1999. Ang paglalagay ng mga lumang barko upang igiit ang soberanya ay tinawag na tama at nararapat na hakbang. Ang pagiging isang aktibong barko ng Philippine Navy ay nagbibigay sa BRP Sierra Madre ng proteksyon sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang presensya ng barko ay nagpapahirap sa China na sakupin ang Second Thomas Shoal at igiit ang kanilang mga pag-aangkin sa lugar na iyon. Subalit mga kaalam, maraming eksperto ang nagsasabi na ang China ay may isang matalinong diskarte upang mapagtagumpayan ang hamon na ito at maalis ang BRP Sierra Madre sa lokasyon nito. Ito ay ang pagharang at panghaharas sa ating mga barko at mangingisda na makalapit ang BRP Sierra Madre. Dahil dito mahihirapan ang Pilipinas na makapagpadala ng mga supply at kagamitan na gagamitin sana ng ating mga tropa. Idagdag mo pa ang napakaraming barko mula sa China na nakapalibot sa shoal na mas lalong nagpapahirap sa mga barko ng Pilipinas na makalusot at makapaghatid ng mga kagamitan sa kanilang outpost. Ang layunin ng China ay palibutan ang BRP Sierra Madre at pilitin ang Pilipinas na sumuko sa kanilang pag-aangkin sa lugar. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muling napalakas ng Pilipinas ang kanilang alyansa sa Estados Unidos na humina noong panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dito, pinatibay din nila ang kanilang ugnayan sa Japan at Australia. Upang mapabuti ang kalagayan ng mga sundalong nakadeploy sa BRP Sierra Madre, nagsimula na ang Pilipinas ng mga pagkukumpuni sa barko. Ayon sa mga ulat, ang mga sundalo ay nakatira sa masikip at hindi komportabling mga kondisyon sa loob ng barko. Bagaman may pagsisikap na gawing mas maayos ang BRP Sierra Madre, hindi malinaw kung magtatagal pa ito. Mayroong posibilidad na ang Pilipinas ay magtatayo ng isang bagong outpost sa ibang lugar tulad ng Sabina Shoal kung saan mas madali silang makapagbigay ng supply at mapanatili ang mga tauhan. Habang maituturing na pagkatalo ang pag-abandona sa BRP Sierra Madre, maaari itong magbigay ng pagkakataon sa Pilipinas na magsimula muli sa isang mas matibay na outpost sa ibang lokasyon. Ang China ay nagkaroon ng malaking presensya sa rehiyon sa nakalipas na 30 taon na nagdudulot ng tensyon sa rehiyon. Ang South China Sea o West Philippine Sea ay isang mahalagang daanan ng kalakalan at ang mga pagkilos ng China ay nagdudulot ng pag-aalala sa mga ibang bansa. Bagamat hindi naman siguro gustong magsimula ng digmaan ng China, ang mga madalas na pagtatalo sa pagitan ng mga barko ng China at ng iba pang mga bansa ay nagpapataas ng panganib ng hindi sinasadyang pag-aaway. Ang pagtaas ng agresibong pag-aangkin ng China sa South China Sea ay nag-udyok sa mga bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas, Vietnam at Malaysia na igiit ang kanilang sariling mga karapatan at interes. Ang pag-igting sa rehiyon ay nagpapataas ng panganib ng isang digmaan na hindi pa nangyayari sa loob ng maraming taon. Bilang tugon sa pagtaas ng presensya ng China,
ang Pilipinas ay nag-aatas ng pagkukumpuni sa kanilang outpost sa 2nd Thomas Shoal, ang BRP Sierra Madre. Bago pa man ang bawat misyon ng resupply sa outpost, nagsasagawa ng pag-uusap ang Pilipinas kasama na ang embahador ng US upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang Estados Unidos ay tumutugon sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang presensya sa militar sa Pilipinas. Sa huli, walang makakapagsabi kung ano ang susunod na gagawin ng China. Magagawa nga ba nila na alisin ang barko? Sa paanong paraan? Gagamit ba sila ng diplomatikong pakikipag-usap o hindi kaya gagamit sila ng dahas? Sa kabilang banda, ang Amerika na giniit na ang BRP Sierra Madre ay aktibong barko na kung saan hindi maaring galawin dahil magreresulta ito sa digmaan, ay nangako na tutulungan ang Pilipinas kung sakali ngang alisin ito ng China. Ikaw mga kaalam, ano ang masasabi mo rito? Sa tingin mo kaya bang alisin ng China ang BRP Sierra Madre? Comment down below ang inyong mga sagot.